Sa hinaharap, isang maliit na drone ang sumusunod sa bawat mamamayan sa lungsod upang subaybayan sila 24 na oras kahit na natutulog sila. Ito ay kilala bilang omniscient system at nagtataguyod ng buhay na walang takot. 4 na homicide lang ang naitala sa loob ng 5 taon na nagpapatunay na mas ligtas na ang kanilang lungsod ngayon. Isang umaga nang pumasok si Nina sa trabaho, inanunsyo sa malaking screen na isang empleyado ang nahuling nagnanakaw. Ang mga tao ay hindi man lang nag-alala nang marinig ito at natawa pa nga na may sumubok magnakaw. Si Nina ay nagtatrabaho bilang programmer sa kumpanya ng drone at ang kanyang amo na si Ricardo ay humahanga sa kanyang trabaho dahil nakatulong ito sa pagpigil sa maraming krimen. Gayunpaman, ipinaalala rin niya sa kanya na makihalubilo sa kanyang mga katrabaho dahil mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama. Pagkatapos ng meeting, tinawagan ni Nina ang kanyang ama ngunit hindi ito sumagot kaya nag-iwan siya ng voicemail. Habang lumilipas ang mga oras, nagtataka si Nina na hindi siya nire-replyan ng kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Nina sa bahay at laking gulat niya nang makitang patay na ang kanyang ama na si Ignacio, na naliligo sa sariling dugo at may butas ang likod. Habang nagpapanik siya, hinanap niya ang kanyang kapatid ngunit wala ito. Tumawag si Nina sa emergency line at nagtaka ang operator dahil walang drone na nagulat ng krimen. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis at ang kapatid ni Nina na si Daniel. Inimbestigahan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen at tinanong ang magkapatid, iniisip kung nagpakamatay si Ignacio. Nagalit si Nina sa tanong, iginiit na may bumaril kay Ignacio sa likod. Ipinaliwanag ng detective na kailangan niyang sundin ang lumang protocol dahil ang investigative structure ng lungsod ay isinara mahigit 15 taon na ang nakakaraan dahil umaasa sila sa mga drone sa kasalukuyan. Gusto niyang ilihim ng magkapatid ang insidente dahil ayaw nilang mawalan ng tiwala ang mga tao sa sistema. Dumating din ang assistant ng mayor na si Judith at binigyan siya ng card kung sakaling may kailangan si Nina, nangako na hahanapin ang katotohanan sa likod ng kaso. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang magkapatid at patuloy na nagtataka kung bakit hindi nag-alarma ang drone ng kriminal. Kinabukasan, pumasok si Nina sa trabaho at napansin niyang nasa paligid ang detective. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carolina, isa sa 4 na founder na lumikha ng Omniscient. Hiniling sa kanya ni Nina na ma-access ang footage ng drone ni Ignacio ngunit tumanggi si Carolina na nagsabing ito ay paglabag sa privacy. Galit na galit, binasag ni Nina ang isang rebulto sa labas ng opisina at agad siyang inilagay ng drone sa screen para sa pagsira ng pampublikong ari-arian. Makalipas ang ilang minuto ay nasa court si Nina na halos walang laman. Sinabi sa kanya ng clerk na dapat siyang magbayad ng multa na 12,000 sa isang linggo kung hindi ay ipapadala siya sa kulungan, na isang malaking problema dahil wala siyang ganoong kalaking pera. Nang maglaon sa libing, natuklasan ni Nina at Daniel na ang bangkay ni Ignacio ay hindi ipinadala gaya ng ipinangako. Tumawag sila at sinabihan lang sila ng isang empleyado na hindi pa natatapos ang autopsy. Dahil sa pagiging desperado, pumunta si Nina kay Judith para humingi ng tulong at dinala siya ni Judith sa isang istasyon kung saan hindi pumapasok ang mga drone. Ang lugar sa labas ng lungsod ay hindi sumusunod sa parehong batas, kaya maaari silang makapag-usap ng walang drone. Inamin ni Judith na hindi perpekto ang system at napagpasyahan ni Nina na kailangan niyang pasukin ang main computer upang alamin ang katotohanan na mangangailangan ng maraming pagpaplano upang malampasan ang security. Ang una niyang hakbang ay ang pagkuha ng fingerprint mula sa isa sa mga founder. Pag-uwi niya, sa wakas ay hinayaan niya ang sarili na magdalamhati. Pagkatapos ay sinimulan niyang baguhin ang kanyang damit para sa plano. Kinabukasan sa panahon ng meeting, sinubukan ni Nina ang kanyang makakaya na manatiling kalmado para hindi mapansin ng drone ang pagkabalisa sa kanyang mga vitals. Kumuha siya ng panulat mula sa kanyang amo at inilagay ito sa kanyang bulsa na natatakpan ng special material na hindi kayang i-scan ng mga drone. Nagtago si Nina ng scanner doon na ngayon ay kinokopya ang fingerprint ng kanyang amo. Sumunod, nilaglag niya ang lalagyan ng lapis sa pagkukunwaring aksidente ito at ibinalik ang panulat sa lalagyan ng hindi nakakagawa ng anumang krimen. Maya-maya, pinanood ni Nina at ng iba pang programmer ang pinakabagong drone prototype na ginagawa. Nalaman niya na ang 40 Teslas ng magnetic density ay maaaring maging sanhi upang huminto sa paggana ang drone na napakarami. Kapag nangyari iyon, tatagal lamang ng 4 na minuto para mapalitan ang drone. Kapag may dumating na kapalit na drone at hindi mahanap ang may-ari nito, magpapadala ito ng mensahe sa lahat ng drone sa lugar para magsimula ng paghahanap. Ang isang katrabaho ay nagbahagi ng kwento tungkol sa isang kamag-anak na aksidenteng nasira ang drone nang sumabog ang hairdryer.
Narinig ng isa pang katrabaho ang tungkol sa isang drone na huminto sa paggana dahil masyadong matagal na nakatayo ang may-ari sa freezer. Pagkatapos ng lunch break, sumama si Nina sa isa pang meeting na nagturo sa kanya kung paano gumagana ang mga security circuit board ng main computer. Regular na inilalabas ang mga ito para sa maintenance at maaaring matukoy ang totoo at pekeng data ng drone. Makalipas ang ilang araw nang mag-isa na siya, ginamit ni Nina ang 3D printer sa opisina para i-print ang ninakaw na fingerprint. Dinownload din niya ang schematic ng gusali mula sa computer. Sa oras ng tanghalian, tumakbo siya sa itaas ng bubong at sinadya niyang lumapit sa generator na nagdulot ng sapat na electromagnetic disturbance upang pabagsakin ang kanyang drone. Ang isa pang drone ay umalis sa istasyon upang hanapin siya, kaya mayroon siyang 4 na minuto upang kumilos. Nagmamadaling bumaba si Nina at maingat na umiwas sa drone ng mga empleyado na naghahanap na sa kanya dahil hindi siya mahanap ng kanyang bagong drone. Nang wala ng tao sa pasilyo, ginamit niya ang nakaprint na fingerprint at pumasok sa restricted area, naghanap sa mga drawer hanggang sa makita niya ang circuit board. Gayunpaman, wala siyang sapat na katapangan para kunin ito at umalis sa silid nang wala ito. Napansin ni Ricardo na balisa siya ngunit naisip niya na ito ay dahil sa pagdadalamhati, kaya binigyan niya ito ng day off. Sa bahay, naghanap si Nina sa silid ni Ignacio at nakakita ng notebook na may napakaraming transaksyon sa pera. Pagkatapos ay sinubukan niyang i-access ang bank account nito ngunit naka-freeze na ito bilang utos ng hukuman. Sa gabi, si Nina ay naghapunan kasama si Judith at ipinakita sa kanya ang notebook na nagpapaliwanag na ang kanyang ama ay walang pera kaya gusto niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng notes na iyon. Pumayag si Judith na tumulong at hiniling sa kanya na huwag makipag-usap sa sino man tungkol dito. Kinabukasan, binisita ni Judith si Nina para dalhin sa kanya ang impormasyon. Nagpadala si Ignacio ng pera sa isang lalaki na nagngangalang Jota na nagtatrabaho sa cafe. Pumunta doon si Nina at habang naghihintay siya sa mesa, tiningnan niya ang email ng kanyang ama at nakahanap ng mensahe mula kay Jota na nagsasabing alam niya ang ginawa ni Ignacio at karapat-dapat siyang mamatay para dito. Nang tuluyang umalis si Jota sa cafe, sinundan siya ni Nina, ngunit napansin siya ni Jota at hinarap siya. Inakusahan siya ni Nina na pumatay sa kanyang ama at halatang nagulat si Jota nang malaman niyang patay na si Ignacio. Samantala, tumawid si Daniel sa istasyon upang ibagsak ang drone at umalis sa lungsod. Sa isang kakaibang lugar, nakipagkita siya kay Jira, isang lalaking nakakaalam kung paano bumalik sa lungsod nang walang drone na sumusunod sa iyo. Gayunpaman, sinuntok siya ni Jira at ng isa sa kanyang mga alapores sa pag-aakalang isa siyang undercover na pulis. Ipinaliwanag ni Daniel ang nangyari sa kanyang ama at nangakong mababayaran niya sila ng kaalaman ni Nina. Gayunpaman, nang tawagan niya ito, hindi siya sumasagot dahil nasa bahay siya ni Jota. Habang nagbabanta si Jiro na papatayin si Daniel kapag hindi niya nakuha ang kailangan niya, nalaman ni Nina ang buong kwento mula kay Jota at sa kanyang ina. Noong araw, si Ignacio ay nagtatrabaho bilang security guard sa bangko kasama ang ama ni Jota. Isang araw ay nagkaroon ng barilan at nagtago si Ignacio, naiwan ang tatay ni Jota na mag-isa sa kanyang kamatayan. Noon ay bata pa at galit na galit si Jota, kaya naman nagpadala siya ng email na iyon. Ngunit nakonsensya si Ignacio at nagsimulang magpadala sa kanila ng pera para tumulong. Pagkatapos umalis ni Nina sa bahay ni Jota, sa wakas ay tinawagan niya si Daniel na nagpadala sa kanya ng address upang makipagkita. Tumawid siya sa istasyon at nakarating sa hideout ni Jira, kung saan nakita niya ang pananakit kay Daniel upang pilitin siyang makipagtulungan. May armored car ang gang at dapat gumamit si Nina ng malware para buksan ito para sa kanila. Mabilis na kumilos si Nina at nagbukas ang mga pinto sa ilang segundo. Ipinagdiwang ng gang ang pag-access sa pera, ngunit gumawa rin si Nina ng trick upang matrigger ang alarma ng truck. Agad na tumakas ang magkapatid at ang grupo ni Jira at ginamit ni Daniel ang pagkakataon na itulak ang lalaki na nagbigay sa kanya at kay Nina ng pagkakataon upang iwanan sila. Pagbalik ng magkapatid sa lungsod, pumalis sa lungsod si Ricardo at hinanap ang sasakyan na nakatago sa kakaibang lugar. Tumingin siya sa paligid para sa isang palaboy at pagkatapos magsuot ng gloves, sinimulan niyang bugbugin ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kotse at minarkahan ang araw sa kalendaryo na nagpapahiwatig na ginagawa niya ito isang beses sa isang linggo. Kinabukasan, muling isinagawa ni Nina ang parehong plano at sa pagkakataong ito, nagawa niyang nakawin ang circuit board, tinakpan ito ng special material upang hindi ito maskan ng drone.
Dahil sa pagiging mapangahas at matapang, binisita niya ang kanyang katrabaho na si Vinicius at hinalikan ito, sa wakas ay nauwi sa pagiging intimate pagkatapos ng ilang linggong pag-iwas sa panliligaw nito. Maya-maya, nagsaya si Nina at ang matalik niyang kaibigan na si Olivia sa karaoke. Gayunpaman, maagang umalis si Nina para makapagsimula siyang magtrabaho sa lihim na pagsasaayos ng circuit sa bahay. Napunta si Olivia sa isang panaderya at nakipag-flirt sa lalaki na iniuwi niya. Sinubukan nilang mag-intimate, ngunit hindi sanay ang lalaki na may nanunood na drone dahil siya ay isang turista mula sa labas ng lungsod. Sinubukan ni Olivia na ipaliwanag na normal ito, ngunit nagpa siya ang lalaki na umalis. Kinabukasan sa opisina, sinuri ng koponan ang resistance ng drone. Nag-improve ito sa 12%, ngunit maaari pa rin itong masira ng mataas na init. Iniharap ni Nina ang kanyang proyekto, gusto niyang pagbutihin ang spatial awareness ng mga drone para maiwasan ang pagbangga sa isa't isa. Nagpatakbo siya ng simulation na inilagay ang mga drone laban sa malakas na turbine at matagumpay silang lumabas sa hangin. Gayunpaman, nang lumakas ang hangin, nabigo pa rin ang drone. Napabuti ng programming ni Nina ang kanilang komunikasyon ngunit naging mas mabagal ang mga ito. Pagkatapos ng meeting, mabigat ang kalooban ni Nina kaya ibinahagi ni Olivia ang kanyang code bilang inspirasyon. Desperado na manalo sa kompetisyon, tinanggal ni Nina ang isang linya sa kanyang code, ngunit ibinalik niya ito dahil nakonsensya siya. Maya-maya ay dinala si Nina at ang kanyang pangkat sa nag-iisang bilangguan sa lungsod na mayroon lamang 73 bilanggo. Ang bawat programmer ay dapat mag-interview ng bilanggo at ilarawan ang kanilang psychological profile. Isang babae ang nagkwento kung paano niya pinatay ang kanyang asawa, na emosyonal na umabuso sa kanya. Makukulong siya dapat ng ilang buwan ngunit nakatanggap siya ng mga taon. Kapag natapos na ang kanyang sentensya, plano niyang umalis sa lungsod dahil mas gugustuhin niyang maging malaya kaysa ligtas nga ngunit binabantayan naman ng mga drone. Ang isa pang bilanggo ay hindi nagustuhan ang mga tanong ni Nina at iginiit na ang pagkakaroon ng prinsipyo ay isang pribilehiyo, ang ilang mga tao ay desperado lamang na mabuhay. Samantala, sinusubukan ni Daniel na kunin ang death certificate ni Ignacio ngunit patuloy na sinasabi sa kanya ng computer na wala at ayaw siyang tulungan ng empleyado. Pagkatapos ng maraming oras ng paghihintay, sa wakas ay nakuha niya ang certificate at laking gulat niya nang makitang ang pagkamatay ng kanyang ama ay inilarawan bilang dahil sa sakit. Agad niyang dinala ang certificate kay Nina at pagkatapos ay pumasok sa trabaho, ngunit ang kanyang shift ay naibigay na sa ibang empleyado. Galit na galit, dinala ni Nina ang certificate kay Judith, na naghanap sa system at napansin na hindi totoo ang doktor na pumirma sa papel. Ipinaliwanag ni Judith na ang lahat ng mga channel sa pagsisiyasat na sinubukan niyang buksan ay nakablock kaya kailangan niyang manatiling kalmado at magsilbing mata niya si Nina. Muli, nang maging desperado para sa promosyon na iyon para ma-access ang main computer, umuwi si Nina at tinanggal ang linya mula sa code ni Olivia. Samantala, sinusubukan ni Olivia na maging intimate sa katrabaho ngunit hindi niya mapigilang isipin ang turista na ayaw sa mga drone. Sinabi niya sa lalaki na gusto niyang i-record ang kanilang gagawin, ngunit na-offend ang lalaki at umalis, hindi pinili ang kabalintunaan. Kinabukasan ay ipinakita ni Olivia ang kanyang ideya na binubuo ng pagbibigay sa mga drone ng karayom na may pampakalma upang pigilan ang mga kriminal. Nagdala siya ng peking kutsilyo at nagboluntaryo si Carolina na magkunwari. Nagsimulang magtalo ang mga babae at sinaksak ni Olivia si Carolina gamit ang peking kutsilyo ng ilang beses. Sa una, hindi nagre-react ang drone ngunit kalaunan, in-injection na nito si Carolina sa halip na si Olivia na naging dahilan upang mabigo siya sa kanyang presentasyon. Nang maglaon sa bahay, nakonsensya si Nina at itinulak ang mga bagay sa kanyang mesa sa inis. Patuloy siyang nire-record ng drone at napansin ni Nina na iniiwasan nito ang kanyang lampara. Pinulot niya ito at natuklasang nabubulag ng liwanag ang drone, kaya lumalayo ito rito. Kinabukasan, umalis si Olivia sa lungsod at nakipagkita sa turista upang sa wakas ay makapag-intimate. Habang nasa banyo ang lalaki, palihim niyang inilagay ang kanyang cellphone para i-record ang kabuuan. Pag-uwi niya, pinanood niya ang video sa malaking screen at nagkamay. Sa downtown, si Daniel ay lihim na nakipagkita sa isang mamamahayag. Samantala, nakuha ni Nina ang promosyon at agad na tinawagan si Judith para makapagdesisyon sila sa susunod na hakbang. Binigyan siya ni Judith ng napakalakas na liwanag para sa kanyang proyekto at hinangaan niya ang gawain ni Nina sa circuit board na tinawag itong ating Pandora's Box. Pagkaalis ni Judith, kinabisado ni Nina ang posisyon ng mga piraso.
Pagkatapos ay piniringan niya ang kanyang sarili, binuksan ang ilaw upang bulagin ang drone, at lumikha ng dummy circuit board gamit lamang ang kamay at memorya. Ang board ay sakop ng material na hindi maska ng drone. Kinabukasan, ipinatawag si Nina sa opisina ni Ricardo dahil nailathala na ang kwento ng pagpatay kay Ignacio dahil kay Daniel. Kailangang lutasin ito ni Nina ng mabilis kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Nang maglaon sa bahay, hiniling ni Nina kay Daniel na itanggi ang balita, ngunit ayaw niyang pumayag. Upang maiwasang mahuli ng drone, gumamit si Nina ng lumang laro bilang paghahalintulad upang ipaliwanag na inaasikaso niya ang issue mula sa loob, na sinang-ayunan ni Daniel. Di nagtagal, dumating ang grupo ng mga reporter sa labas ng bahay ni Daniel, kaya kinailangan niyang lumabas at sabihin sa kanila na nagsinungaling siya. Maya-maya, patuloy na sinusubukan ni Nina na tawagan si Olivia ngunit hindi siya sumasagot. Nang pumasok siya sa trabaho, nalaman niya na ang law computer at ang main computer ay pinananatiling hiwalay dahil ang main computer ay nagsasalita ng ibang wika at ang law computer ay nagsasalin ng wika ng tao para dito. Nang maglaon ay nakipagkita siya kay Judith at ipinaliwanag na hindi gagana ang kanyang dummy circuit dahil hindi niya alam ang wika ng computer. Binigyan niya si Judith ng ilang bug at hiniling sa kanya na ilagay ang mga ito sa law computer para matutunan nila ang kakaibang wikang ito. Lumipas ang mga araw, nagde-date si Nina at Vinicius at patuloy na nagiging intimate. Madalas na tinatawagan ni Nina si Daniel para kamustahin siya at nalaman niyang nakatira siya sa sandwich van na kanyang pinagtatrabahuhan. Isang gabi, ikinwento ni Vinicius na ang kanyang ama ay nasa kulungan at napagtanto ni Nina na ito ang lalaking kanyang na-interview. Gayunpaman, ayaw malaman ni Vinicius kung ano ang sinabi ng kanyang ama. Sa araw na nagkaroon ng event ang mga politiko sa kumpanya, ipinaliwanag ni Nina kay Judith kung paano i-install ang mga bug. Dinala ng mga boss ang grupo sa computer room para mag-install ng mahalagang update sa batas at habang ang lahat ay abala sa pagsasalita, mabilis na inilagay ni Judith ang bug sa ilalim ng keyboard ng computer. Naglakad si Nina sa maraming pasilyo at maging sa banyo, kung saan sa wakas ay nakuha niya ang signal ng bug sa kanyang cellphone. Dinownload niya ang impormasyon ng walang issue, ngunit tinawag si Judith para sa group picture at nabigong bawiin ang bug pagkatapos magawa ang pag-download. Inalis ang computer na kasama ang bug. Pagkatapos ng event, nakipagkita si Nina kay Judith na nagpapanik dahil ang kanyang mga fingerprint ay nasa bug. Sinabihan siya ni Nina na huwag nang bumalik ngayon dahil magiging kahina-hinala ito at ipinaliwanag na hindi kailanman naa-access ang computer maliban kung ito ay espesyal na okasyon, kaya ang pagkakataon na matuklasan ay masyadong mababa. Sa gabi, dinala ni Vinicius si Nina sa date sa isang meditation class, ngunit hindi makapag-concentrate si Nina dahil lahat ay gumagawa ng kakaibang ingay. Pagkatapos ay nag-alok ang guro ng isang espesyal na makina upang harapin ang mga gumugulo sa isip niya. Nauna si Vinicius at nakita ang kanyang pagkabata na kung saan siya ay naging kontento sa karanasan. Nang si Nina naman, nakita niya ang kanyang sarili sa bahay kasama ang rebulto na sinira niya at ang kanyang ama. Sinubukan niyang sundan siya, ngunit sa tuwing bubuksan niya ang pinto, paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong silid. Sa kalaunan, nakita niyang patay na si Ignacio, na sinundan ng mga bangkay ni na Olivia, Judith at Daniel. Nawala siya sa kanyang sarili sa pangitain at hindi marinig ang guro na kinailangang i-disconnecta ang makina upang gisingin siya mula rito. Ang karanasan ay lalong nagparamdam sa kanya ng konsensya at kalaunan ay tinawagan niya si Judith, inako ang responsibilidad para sa bug at nangako na lulutasin ang problema. Pagkatapos ay nagsimulang magsaliksik si Nina sa computer at nakakuha ng ideya. Bumili siya ng drill at nagsimulang magsabit ng napakaraming walang laman na mga picture frame sa buong bahay niya, na tinatawag itong libangan. Ni-record ito ng drone at tinanggap ito bilang isang regular na pattern ng pag-uugali. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Vinicius upang makita siya, napansin ang lahat ng mga frame. Ibinalita din niya na nakakuha siya ng mahalagang trabaho sa Hong Kong. Binati siya ni Nina sa halip na malungkot na mawawala siya sa loob ng 2 taon na ikinadismaya ni Vinicius. Bago siya umalis, binanggit niya na mayroong ilang hindi pangkaraniwang paggalaw ng data sa trabaho. Kinabukasan, pumunta si Nina sa computer room at inilabas ang kanyang drill at mga picture frame. Nang magsimula siyang mag-drill sa computer, tinanggap ito ng drone bilang libangan ni Nina. Pagkatapos ay naglagay siya ng maliit na tool sa ginawang butas at inalis ang bug. Bago umalis, sinigurado niyang takpan ang butas. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya si Vinicius na nagregalo sa kanya ng larawan para sa mga frame. Pagkatapos, pumunta siya sa computer room para imbestigahan ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng data.
Napansin niya ang dumi sa computer at nang masusing tingnan, natuklasan niya ang butas at agad niyang naalala ang lahat ng pagbabarena na ginawa ni Nina sa kanyang tahanan. Samantala, ibinalik ni Nina ang bug kay Judith na nakuha muli ang kanyang tiwala. Ang isang flashback ay nagpapakita na si Nina ay naglulutas ng mga palaisipan mula noong siya ay bata pa. Sa tuwing umuwi ang kanyang ama pagkatapos ng isang araw na puspusang pagtatrabaho sa mga drone, kinwentuhan niya ito ng tungkol sa mga astronaut at outer space. Sa kasalukuyan, patuloy na naghahanap si Nina sa silid ni Ignacio at kinuha ang kanyang lumang uniforme. Sa kanyang paglabas ay nakita niya si Daniel, na nagpaalam sa kanya na sa wakas ay nailabas na nila ang bangkay ng kanilang ama at maaari na silang magkaroon ng maayos na libing ngayon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makakatulong dahil ngayon lang ang pagkakataon niyang ma-install ang dummy circuit na na-update gamit ang bagong wika. Sa trabaho, napansin ni Vinicius na kakaiba ang ugali ni Nina. Sinubukan niyang tanungin siya kung ano ang nangyayari, ngunit umiwas siya sa kanyang mga tanong. Pinayagan siya ni Vinicius sa pagsasabing makikita niya siya mamaya sa libing. Pagkaalis niya, naisip niyang tingnan ang kanyang bag, ngunit makikita ito ng drone bilang isang krimen kaya huminto siya. Kasabay nito, pumunta si Nina sa basement at sinimulang i-drill ang takip ng vent upang buksan ito, na muling nakita ng drone bilang kanyang libangan. Pagkatapos ay naghulog siya ng mga ipis sa mga lagusan bilang bahagi ng kanyang plano. Ilang sandali pa ay nagpa siya si Vinicius na magsulat ng ulat tungkol sa pag-uugali ni Nina at napansin ng dalawang kapalit na drone na ipinadala sa parehong lugar, kaya binanggit niya na siya ay nasa bubong ng walang nagbabantay na drone. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ibibigay ito o hindi. Sa huli, masyado siyang kinabahan at nagpa siya na huwag na lang. Hindi nagtagal ay napansin ang problema sa ipis at tinawag ang maintenance team para masolusyonan ito. Naghanda si Nina para sa kanyang plano at nang tanungin siya ng manager tungkol sa proyekto ngayon, ginamit ni Nina ang dahilan ng libing upang umalis ng walang problema. Sa libing, nalulungkot si Daniel dahil wala si Nina at hindi sapat ang suporta ni Olivia. Tinawagan niya si Nina at sinabihan itong samahan siya sa halip na gumawa ng katangahan na maaaring magdulot sa kanya ng problema, ngunit tumanggi siya. Matapos maisuot ang lumang uniforme ng kanyang ama, itinago ni Nina ang dummy circuit sa bulsa at nakihalubilo sa maintenance team. Ang pinuno ng koponan ay ginamit ang kanyang mata sa pag-scan upang buksan ang lock at lahat sila ay pinasuot ng helmet bago pumasok sa silid ng computer na kadalasang nakatatak na walang hangin. Mabilis nilang nahanap ang mga ipis at dinala sila, ngunit nagtago si Nina sa likod ng isang haligi upang manatili sa loob. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa mga lagusan hanggang sa masipsip ang kanyang drone. Ngayon ay malaya na niyang ma-access ang computer at mailalagay ang dummy circuit sa loob nito bago lumabas muli ang drone. Hinangaan ni Nina ang malalangit na kisame bago umalis, ngunit sinalubong siya ni Vinicius na nag-lock ng pasukan. Tumanggi siyang buksan ito hanggang sa makarinig siya ng paliwanag, kaya sinabi sa kanya ni Nina ang lahat. Iniisip ngayon ni Vinicius na ginamit niya siya para makapunta rito at nang sabihin ni Nina na mahal niya talaga siya, hindi siya naniwala sa kanya. Dahil tumanggi siyang buksan ang pinto, nagpa siya si Nina na buksan ang kanyang suit at nagsimulang mahirapang huminga, kaya walang pagpipilian si Vinicius kundi buksan o pagbabayaran niya ang kanyang kamatayan. Nahimatay pa rin si Nina at nagkaroon ng pangitahin na ginagabayan siya ng kanyang ama. Maya-maya, nagising si Nina sa infirmary ng kumpanya. Agad siyang umalis at kinuha ang kanyang bag na nagpapatunay na mayroon siyang access sa lahat ng footage at database sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Sa libing, nahihirapan si Daniel na mag-isa sa mahirap na sandaling ito. Buti na lang at dumating si Nina at sabay silang nagpaalam. Nang maglaon sa bahay ay pinanood ng magkapatid ang footage, ngunit sa kasamaang palad, ang drone ng kanilang ama ay hindi na record ang pumatay, si Ignacio ay binaril sa labas ng screen at ang kanyang drone ay nakatutok sa katawan nito. Handa nang sumuko si Daniel, ngunit paulit-ulit na pinanood ni Nina ang clip para sa mga palatandaan at nakita niya ang refleksyon ng pumatay sa TV. Agad na ginamit ni Nina ang database ng main computer para hanapin ang mukha ng mamamatay tao at nalaman niyang ang pangalan niya ay Dovie Ferreria, na kasalukuyang naglalakad at lihim na kumukuha ng larawan ng mga tao. Ang magkapatid ay hindi nakahanap ng maraming footage ni Dovie, ibig sabihin siya ay mula sa labas ng lungsod. Dumating siya minsan para dumalo sa auction at bumili siya ng lumang camera. Dahil sa pagbibigay ni Dovie ng kanyang address sa mga tao sa auction, alam na ngayon ng magkapatid kung saan siya mahahanap. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang dalawa sa bahay ni Dovie na nagpapanggap na mga estudyante ng photography na interesado sa mga lumang kagamitan.
Pinapasok sila ni Dovey at ipinakita sa kanila ang kanyang koleksyon ng mga kamera, ngunit biglang bumunot ng baril at humingi ng paliwanag. Sinabi nila sa kanya ang tungkol kay Ignacio at ipinakita kay Dovey ang footage na nagpapaliwanag na pinrogram ni Nina ang kanyang cellphone upang ipadala ang video sa press kapag sila ay namatay. Ipinaliwanag ni Dovey na siya ay isang hitman at inupahan upang patayin si Ignacio, ngunit wala siyang ideya kung sino ang nag-utos dahil gumagamit siya ng mga naka-encrypt na mensahe. Nangako si Nina na wala siyang binabalak na masama sa kanya at gusto lang niyang malaman kung sino ang umupa sa kanya at kinumbinsi siya na hayaan siyang gamitin ng computer para i-decode ang mga mensahe. Habang nagtatrabaho si Nina sa pag-recover ng mga mensahe, ipinaliwanag ni Dovey ang taong nagpadala sa kanya upang kolektahin ang pera sa isang partikular na lugar kung saan nakakita siya ng isang simpleng briefcase. Para makapasok sa lungsod ng walang drone, gumamit si Dovey ng mapa ng underground sewer tunnels. Nagtago siya roon ng maraming oras at naghintay hanggang sa walang tao sa mga lansangan sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ay lumabas siya sa manhole na 2 blok ang layo mula sa bahay ni Nina at madaling pumasok sa apartment building dahil hindi na gumagamit ang mga tao ng mga kandado o security camera. Nagtago si Dovey sa maintenance closet hanggang umaga para wala na ang magkapatid sa apartment. Ibig sabihin alam niyang peke ang kanilang istorya na photography dahil nakita na niya ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay sumilip lang siya sa pinto para barilin si Ignacio na mabilis at walang sakit. Pagkatapos ay nagtago siya muli sa aparador upang maghintay ng gabi, kaya narinig niya ang desperadong iyak ni Nina at ang mga pulis na dumarating. Sa kasalukuyan, natapos na ni Nina ang pag-access sa mga mensahe ngunit wala na ang lahat. Pinaalis sila ni Dovey at sa kanilang paglabas, sinuntok siya ni Daniel. Sa kumpanya, narinig ni Vinicius si Ricardo na nakikipag-usap sa nurse na nagpapaliwanag na nawala si Nina. Muntik nang makita ng isa sa mga empleyado ang report na ginawa niya tungkol kay Nina sa kanyang computer, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Vinicius bago siya makakita ng anuman. Hindi nagtagal ay nakauwi na ang magkapatid at napansin ni Nina na nawawala ang kanyang access disk. Sa sandaling iyon ay dumating sina Ricardo at Carolina upang kausapin siya. Ibinalita nila na isinara ang investigasyon kay Ignacio ng walang issue, ibig sabihin ay maayos ang sistema. Sumagot si Nina at inakusahan sina Ricardo at Carolina na nasa likod ng pagpatay kay Ignacio. Nagkaroon ng pagtatalo at pinaalis ni Daniel ang dalawa para pakalmahin ang kanyang kapatid. Iginiit ni Daniel na hindi ito ginawa ni Ricardo at Carolina kung hindi ay nasa kulungan na si Nina. Bumalik kay Vinicius, itinapon niya ang uniforme ni Nina at inilagay ito sa maling basurahan na isang antas ng paglabag. Hindi niya pinansin ang babala at piniling bayaran ang multa. Hindi nagtagal ay dumating si Nina upang kausapin siya at kinumpirma ni Vinicius na aalis siya papuntang Hong Kong. Hindi na siya maaaring manatili dahil natatakot siyang maaresto siya dahil sa pagiging kasabwat niya. Hiniling ni Nina ang kanyang disk ngunit wala ito kay Vinicius at nabigla siya nang malaman niyang ninakaw ito. Tumanggi siyang tulungan si Nina na mabawi ito dahil binigyan na niya ito ng sapat na problema. Sa pag-alis niya sa bahay ni Vinicius, patuloy na iniisip ni Nina ang buong pangyayari at napagtanto niyang ginamit siya ni Judith. Nagmadali si Nina na hanapin si Judith sa restaurant na hindi nagatubiling aminin na noon pa man ay alam niyang si Nina ay isang henyo, kaya pinatay niya si Ignacio upang pilitin si Nina na i-hack ang main computer at kumuha ng kopya ng database. Ngayon ay maaaring manipulahin ni Judith ang mga tao gamit ang lahat ng pribadong footage. Si Nina na galit ay kumuha ng kutsilyo at pinag-iisip ang makulong basta't makapaghiganti, ngunit pinagbantaan ni Judith si Vinicius kaya sinaksak ni Nina ang kanyang pagkain at umalis. Samantala, binisita ni Vinicius ang kanyang ama sa bilangguan pagkatapos ng 15 taon. Sinabi ni Vinicius na nakagawa siya ng isang krimen at kahit na ito ay maling pagtatapon lamang ng basura, nakatulong ito sa kanila na magkaroon ng pag-uusap. Ilang sandali pa ay nakipagkita si Judith sa kanyang bagong programmer na si Olivia. Di nagtagal, nakakuha si Judith ng access sa disk at ngayon ay mapapanood na niya ang footage ng anumang drone na pipiliin niya. Dahil alam niyang nasa panganib siya, nagpa siya si Nina na umalis sa lungsod at sumama sa kanya si Daniel. Habang tumatawid sila sa istasyon, ipinakita ni Nina sa kanyang drone ang gitnang daliri bilang huling paalam. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.